tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang nakababahalang balita mula sa China ang ating tinutukan ngayon. Hindi bababa sa 8 katao ang kumpirmadong nasawi matapos salantain ng malalakas na bagyo at thunderstorms ang gitnang bahagi ng bansa, partikular na sa lalawigan ng Hubei. Kasabay nito, patuloy na nagbabanta ang Super Typhoon Bavi na kasalukuyang kumikilos sa karagatan malapit sa kanilang baybayin. Agad na naglabas ng alerto ang mga autoridad doon. Ang biglaang pagbago ng panahon ay nagdulot ng malawakang pagkasira sa Hubei Province. Ayon sa ulat ng mga lokal na pahayagan, naging mabilis ang pagragasa ng tubig baha dahil sa walang humpay na pagbuhos ng ulan. Maraming pamilya ang naapektuhan at agad na inilikas habang patuloy na tinatasan ng emergency management ang kabuuang bilangan ng mga pinsala sa ari-arian at infrastruktura sa naturang rehiyon. Sa loob lamang ng 4 na oras nitong nakaraang Lunes ng gabi, nalasa ang napakalakas na hangin na umabot sa bilis na 149 na kilometro bawat oras. Sinalanta nito ang mga pangunahing lungsod tulad ng Huangshi, Huanggang, Ezhou at Xianing. Ayon sa ahensya ng Xinhua, nagdulot ito ng malubhang pinsala sa mga linya ng kuryente at nagpabagsak sa maraming puno sa kalsada. Bukod sa kasalukuyang pinsala sa Hubei, lubhang nababahala ang mga eksperto sa paparating na Super Typhoon Bavi. Ang bagyong ito ay patuloy na lumalakas habang binabaybay ang karagatan. Dahil dyan, ang buong Timog Silangan at silangang bahagi ng China ay inilagay na sa mataas na antas ng alerto upang maiwasan ang mas malaki pang trahedya na maaaring idulot ng malakas na hangin at ulan nito. Naglabas na rin ng babala ang National Meteorological Center ng China para sa iba pang mga rehiyon. Partikular na pinag-iingat ang Timog Silangang rehiyon ng Guangxi, gayon din ang mga silangang lalawigan ng Jiangsu at Shandong. Pinapayuhan ng mga residente sa mga lugar na ito na maghanda sa posibleng pagbaha dahil sa inaasahang pagtama ng napakalakas na ulan sa susunod na 24 na oras. Inihayag ng mga meteorologo na maaaring umabot sa 260 mm ang dami ng ulan na bubuhos sa mga apektadong lugar. Ang ganito kalaking dami ng tubig ay itinuturing na lubhang mapanganib dahil kaya nitong lamunin ang mga kabahayan at magdulot ng mabilisang pagbaha sa mga mabababang lugar na malapit sa mga ilog at iba pang anyong tubig sa mga nabanggit na probinsya. Malaki rin ang banta ng mga landslide o pagguho ng lupa dahil sa lumalambot na lupa sanhi ng walang humpay na pag-ulan. Bukod dito, may babala rin ng mga buhawi o tornado sa hilagang silangan at timog na bahagi ng bansa. Ang ganitong uri ng matinding lagay ng panahon ay naglalagay sa panganib sa buhay ng halos 200 milyong mamamayan na naninirahan sa mga apektadong teritoryong ito. Ang mga lalawigan ng Hubei at Shandong ay kilala bilang mga pangunahing sentro ng agrikultura sa buong China. Dahil dito, ang pagbuhos ng ganito katinding ulan ay nagdudulot ng matinding pangamba sa sektor ng pagsasaka. Natatakot ang mga magsasaka at opisyal ng pamahalaan na masira ang mga pananim na nakatakdasa ng anihin sa mga susunod na buwan na maaaring magdulot ng kakulangan sa supply ng pagkain. Partikular na nanganganib ngayon ang mga pananim na mais, mani at iba't ibang uri ng gulay na nakatakdang anihin pagkatapos ng panahon ng trigo. Ang mga pananim na ito ay sensitibo sa labis na tubig at madaling mabulok kapag nalubog sa baha sa loob ng ilang araw. Ang pagkasira ng mga ito ay tiyak na magpapataas sa presyo ng mga bilihin sa mga lokal na pamilihan sa mga darating na linggo. Kung ikukumpara sa trigo na ligtas ng naani bago ang pagsisimula ng tag-ulan, ang mga kasalukuyang pananim ay nasa kritikal na yugto ng paglaki. Ang pinsalang idudulot ng bagyo sa agrikultura ay hindi lamang makaaapekto sa kabuhayan ng mga lokal na magsasaka, kundi maging sa pambansang ekonomiya ng China, na kasalukuyan ding bumabangon mula sa iba pang mga nagdaang krisis sa kalikasan. Ang mga ganitong uri ng matitinding lagay ng panahon na dulot ng pagbabago ng klima ay patuloy na nagbabanta sa bansa. Taon-taon, bilyon-bilyong dolyar ang nawawala sa pambansang kita ng China dahil sa mga kalamidad. Ang pagtaas ng temperatura ng mundo ay nagiging sanhi ng mas madalas at mas malalakas na bagyo na nagpapahirap sa rehabilitasyon ng mga komunidad na paulit-ulit na tinatamaan nito. Ayon sa mga pag-aaral, ang pinsalang pang-ekonomiya ay maaring umabot sa 10-10 bilyong dolyar bawat taon kung hindi maaagapan. Ang pondo na sana ay nakalaan para sa edukasyon, kalusugan at iba pang serbisyong panlipunan ay napipilitang ilaan sa mga disaster response at rekonstruksyon.
Ito ay isang malaking hamon sa pamahalaan upang mapanatili ang katatagan ng kanilang ekonomiya. Sa mga nakalipas na linggo, nasaksihan natin ang paglubog ng ilang malalaking lungsod sa China. Naantala ang operasyon ng mga pabrika at industriya habang ang mga kalsada at riles ng tren ay hindi madaanan. Ang ganitong paralisis sa sistema ng transportasyon ay nagpapabagal sa daloy ng kalakalan at nagdudulot ng pagkaantala sa supply ng mga produkto sa iba't ibang panig ng daigdig. Sinisisi ng mga meteorologo ang matinding pagbabago ng klima o climate change bilang pangunahing dahilan ng mga marahas na kondisyong ito. Ayon sa kanila, ang pag-init ng atmosfera ay nagpapahintulot sa hangin na maglaman ng mas maraming singaw ng tubig na nagiging sanhi ng mas matinding pag-ulan at mas mapanirang mga bagyo na mahirap hulaan ng direksyon at lakas ng pagtama sa lupa. Sa kabilang dako, ang Super Typhoon Bavi naman ang kasalukuyang tinututukan ng buong rehiyon ng Asya-Pasipiko. Ang bagyong ito ay may taglay na pambihirang lakas habang tinatahak ang direksyon patungong Taiwan. Ang mga awtoridad sa Taiwan ay nagsimula na ring maghanda at magpatupad ng mga hakbang sa kaligtasan upang maprotektahan ang kanilang mga mamamayan mula sa posibleng direktang pagtama nito. Habang binabaybay ang karagatang Pasipiko, patuloy na binabantayan ng mga satellite ang galaw ng Super Typhoon Bavi. Ang direksyon nito ay nagpapakita ng posibleng epekto hindi lamang sa Taiwan, kundi maging sa mga karatig bansa nito sa Silangang Asya. Ang malawak na sirkulasyon ng bagyo ay maaring magdala ng malalakas na alon at storm surge sa mga baybaying komunidad sa buong rehiyon. Ayon sa ulat mula sa US National Weather Service, ang bagyo ay nagtataglay ng hangin na umaabot sa bilis na hanggang 100 at 80 milya bawat oras noong ito ay dumaan sa teritoryo ng Amerika. Ang lakas na ito ay maituturing na lubhang mapanira at kayang magdulot ng malawakang pagkawasak sa anumang madaanan nitong infrastruktura, lalo na sa mga maliliit na isla sa Pasipiko. Nauna nang naramdaman ang bagsik ng bagyong Bavi nang dumaan ito sa mga isla ng Guam, Tinian, Saipan at Rota nitong nakaraang Lunes. Bagamat walang naiulat na malaking bilang ng nasawi doon, nag-iwan ito ng malaking pinsala sa mga pananim, nagpabagsak ng mga poste ng kuryente, at nagdulot ng pansamantalang pagkaantala sa mga flight at operasyon ng mga daungan sa naturang mga isla. Dahil sa mga banta na ito, pinalalakas na ng China ang kanilang sistema ng paghahanda laban sa mga kalamidad. Ang mga lokal na pamahalaan ay nag-organisa na ng mga rescue team at naghanda ng mga evacuation center para sa mga posibleng maapektuhang pamilya. Binibigyang diin ng pamahalaan ang kahalagahan ng maagang paglikas upang matiyak na walang karagdagang buhay ang masasawi sa pagtama ng bagyo. Ang sitwasyong ito sa China ay muling nagpapaalala sa atin dito sa Pilipinas na madalas ding dambungin ng malalakas na bagyo ukol sa kahalagahan ng kahandaan at pagkakaisa sa gitna ng krisis sa klima. Patuloy nating subaybayan ang mga kaganapang ito upang matuto sa kanilang mga karanasan. Ako ang inyong tagapagbalita, nag-uulat ng mga pinakabagong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo.